Hello guys, once again, this is Dragon Boy. Para sa masa, hindi ako anti-government. Yung reaction ko is for the people and to awaken your mind na maging aware tayo. Kasi tayo ay nagpapalamon sa mga politikong ito. We are paying more taxes, billions of taxes every month. Tapos wala tayong nakitang transparency galing sa mga politiko. Abay, that is illegal to our government because our government is powered by the people. Democratic country tayo. Ay mas malala pa tayo sa communist kung ganun. At meron tayong karapatan mag-question sa ating government. We have the right to complain and to question to our government kasi tayo yung nagsusildo sa kanila. Pero pag nagrereklamo tayo, ikukulong tayo. Anong klaseng democratic country to? Dapat na umaksyon na tayo dito sa nagmamahalan ng mga bilihin. Ngayon, wala tayong action. Tapos naghahanap tayo ng transparency sa billion of money and that is the people's money. Ikukulong tayo. Naku, kabubuhan yun sa ating mga mamamayan. Saan na ang freedom natin bilang liberty? Diyos ko. Malala pa sa communist country to. Ito si Jeffrey Eric Silis sa panahon ni Leni Robredo. He was accusing that Leni and Kiko Pangilinan were member of the communist group. Matindi yun. Damaging the reputation of a person, lalo na public servant ka. But because of our constitution, because we are a democratic country and we have the right to express our voices, because they are a public servant, we pay for them to their jobs with integrity and dignity to our country and to the people because we are a democratic country. Intindihan niyo yun. And don't get this power from us. Pero ngayon, Marcos na. Wala na tayong freedom. Magrereklamo tayo, ikukulong tayo. Yung gamit na pera nila, billion of pesos, sa pag-travel. Pera ng taong bayan yun. Habang kumakain sila ng special foods, ang mga Filipino namamatay na sa gutom, sa sobrang mahal. And that is very disgusting to a democratic country like the Philippines. Kawawa tayo. Grabe ang abuso sa mga Pilipino nitong mga politiko na to. So ano ang masasabi ninyo sa reaction ko? At meron akong pahabol guys, ito naniniwala talaga ako dito. Kasi sa panahon ng pandemya, grabe yung crisis ng pandemya, shutdown lahat ng economics natin at walang nag-ooperate, buong mundo shutdown at wala talagang kita ang ating government. Walang kita yung government natin, walang kita yung economics natin, which is magmamahalan talaga. Magiging 100 pesos na yung kilo ng bigas, no? Instead na maging 40, maging 20. Pero, ang nangyari dito kay Digong, crisis. Walang kita yung government natin. Walang nagpapautang ng pera. Hindi katulad ngayon na utang ng pera doon sa US at marami pang donation. Billion of dollars. Pero ngayon, Digong, walang nag-donate na billion of dollars at walang utang na billion of dollars. Pero, na-maintain niya yung presyo ng bigas. Ito ang totoo. So, hindi naman ako makadigong, hindi naman ako DDS, pero nakita ko dito yung serbisyong totoo sa ating mga kababayan na which is maganda. Pakinggan natin. Ako, Presidente, tanungin mo yung baski sinong empleyado dyan. Magtanong ka lang ni isang empleyado sa Office of the President, sa labas, sa clerk dyan. Tanungin mo lang sila kung naghawak ba ako ni 10 piso dyan. Na nagpirma ako dyan ng para wala akong incidental expenses. Merienda ako na. Sabagay, libre naman. Ko, sweldo lang. Kaya, itong mahirap kasi puro sa karami ng tulisan dito sa Pilipinas, Pastor. Akala nila, lahat tulisan na. Yan ang umpisa ng sana all. Sana all.